serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, nitong Martes ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ceremony ng 57 newly promoted star rank officers ng Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga na-promote ang 4 na Police Lieutenant Generals, 10 Police Major Generals at 43 Police Brigadier Generals. Sa naturang kaganapan ay binigyang diin ng Pangulo na walang lugar ang kaluwagan para sa mga pulis na dudungisan lamang ang reputasyon ng ating kapulisan. Hinikayat din ng punong ehekutibo ang newly promoted star rank officers na panatilihin ang kanilang integridad sa lahat ng oras, maging ang kanilang commitment sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., ang ating kapulisan ay dapat maging mga instrumento ng positibong pagbabago at inasahan niya na makapaglilikha sila ng puwersa na capable, professional at responsive sa mga pangailangan ng mga komunidad kung saan sila naglilingkod. Siniguro naman ng Pangulo na suportado ng administrasyon ang mga plano at programa ng PNP na makapagpapalakas pa ng kanilang puwersa. Narito ang naging kabuuan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang oath-taking ceremony. Thank you very much. We have here with us our SILG, Secretary Benhur Abalos, members of the cabinet that are here with us today, the PNP Chief General Benji Acorda, and of course, the newly promoted officials of the PNP and the loved ones who have come to witness their oath-taking. Welcome to the palace. We gathered to witness today a momentous occasion for the PNP, the oath-taking of the newly promoted Philippine National Police Star Rank officers. I stand before you with great pride to congratulate our outstanding officers on their well-deserved promotions. May this be another milestone in your career to inspire you further to implement and oversee crucial initiatives aimed at improving public safety and security in our communities. The Filipino people expect you to develop a police force that is capable, professional, responsive to the needs of the communities that it serves. As we recognize that the cornerstones of effective law enforcement are public trust and community engagement, bring the PNP closer to our communities, foster stronger partnerships for peace and security. As you embark on your new roles in the Philippine National Police, I challenge you to be agents of positive change, the change that we want to establish in our country. You are the face of our police force,
So I expect you to fulfill your duties with utmost competence, integrity, and responsibility. This, in huge part, entails the communication of the administration's agenda on security, justice, and peace. In this regard, I urge the PNP to be free from any form of corruption and abuse, so it could earn and maintain the trust, the confidence, and the admiration of our people. Once again, I must emphasize our zero-tolerance policy for corruption and human rights abuses within the PNP. We will exact only the highest standards from our police force. And from here, we will surely witness the transformation of our country into the new Philippines that we all aspire for. Mark my words, there will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. So to our new officers here, I urge you to keep your integrity at all times and remain steadfast in your commitment to public service amidst the many challenges faced by your institutions. Hindi madali ang trabaho ng pulis. Napakahirap talaga kung iisipin natin. Ngunit ang tinitignan ng ating mga kababayan kapag tinitignan nila ang ating mga kapulisan ay nandiyan kayo at kayo ay tumutulong at nakakatiyak sila na ang kanilang seguridad ay inyong binabantayan. And as leaders, you have to uphold the highest standards of ethics, of professionalism, compassion for human rights, not only not only amongst ourselves, but also amongst our citizens. I expect you to always lead by example and ensure that every officer and every personnel under your command adheres to the highest standards and principles that we have set for them. As President, I assure you, this administration is always supportive of the PNP's plans and programs, especially those that bolster your capability. As you perform your duties in securing our people, you and your families can rest assured of the government's full support of your welfare and overall well-being. Kasama naman ang pamilya sa sakripisyo ng ating mga pulis. Hindi nila kayang gawin ang kanilang trabaho kung hindi sila suportado ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya't napakahalaga na nandiyan po kayo na tinutulungan ninyo ang ating kapulisan. So let us work together towards ushering a truly safe, just, and prosperous Philippines for every Filipino. Aasahan ko ang pakikiisa ninyo sa ating mithiin na makilala ang sambayanan ng bagong muka ng bagong Pilipinas sa inyong mga katauhan, marangal, mabilis umaksyon sa tawag ng pangangailangan at laging handa maging katuwang ng lipunan tungo sa bagong Pilipinas na ating inaasam. Muli, binabati ko kayo. Mabuhay kayo lahat. Congratulations and good luck for the future in all your future endeavors. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon po. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, posible ang 20 piso kada kilo ng bigas. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa oras na maging maayos na ang sektor ng agrikultura at ang halaga ng produksyon sa bansa. Ayon pa sa punong ehekutibo, maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na direktang nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin sa bansa, dahilan para ang gobyerno at ang merkado ang mag-adjust. Kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Basta mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo. Pinigyang din naman ni Pangulong Marcos na ginagawa na ng gobyerno ang lahat ng hakbang upang matiyak ang abot kaya pa rin
ng mga Pilipino ang bilihin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang pagpapatunay naman ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga rice smugglers at hoarders, pinangunahan nito ang pamamahagi ng nakumpiskang bigas sa may hirap na pamilya sa Zamboanga, Sibugay. Kasabay nito, namigay din si Pangulong Marcos ng iba pang tulong sa mga residente at mga lokal na pamahalaan sa nasabing lalawigan. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng punong ehekutibo na doble kayod ang gobyerno at ang kanyang administrasyon para mawakasan na ang smuggling na talagang naaapektuhan o nakakaapekto sa sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga plano ng pamahalaan upang matugunan ang overfishing at mapalakas ang fish population at aquaculture dito sa Pilipinas. Isa na rito ang pagpapatupad ng fishing ban at iba pang restriksyon sa mga lugar, partikular na yung mga nakatalaga para sa fish breeding at propagation. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng plano ng gobyerno upang matiyak ang fish stock ng bansa para mapalakas ang food security. Kung minsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, panukalang right sizing sa gobyerno nananatiling prioridad ng Marcos Jr. administration. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nananatiling prioridad ng Marcos Jr. administration ang isinusulong na right sizing sa gobyerno. Ito ang tiniyak ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo sa plenary debates para sa 2024 General Appropriations Bills. Sa interpellation ni Northern Samar Representative Paul Daza, kinamusta nito ang panukalang right sizing sa pamahalaan, lalo't maraming prioridad ang ehekutibo gaya ng social protection, kalusugan, infrastruktura, agrikultura at iba pa. Ayon pa kay Kimbo, gusto ng Executive Department na ma-realize o maisakatuparan ang cost savings. Pero muling nilinaw ni Kimbo na ang right sizing ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng trabaho at sa halip maaaring may ilang posisyon na magdagdag o magbawas. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitration ito laban sa China noong 2016, muling iginiit sa pagdinig ng International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
Muling iginit ng Pilipinas ang pagkapanalo nito sa arbitration laban sa China noong 2016 ukol sa gawa ng teritoryo ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Kasunod dito ng pagdalo ng mga delegado ng Pilipinas sa isinagawang public hearing ng International Tribunal for the Law of the Sea sa Hamburg, Germany. Pinangunahan ng Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations na si Ambassador Carlos Soreta ang delegasyon ng bansa, kasama sina Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Angela Ponce at Assistant Solicitor General Gilbert Medrano. Sentro na naturang pagdinig ang marine protection hindi ng preservation, kasunod na rin ng mga lumalabas sa ulat hinggil sa pagkasira ng marine ecosystem sa naturang karagatan. Dito muli ginit ni Soreta ang kahandaan ng Pilipinas sa makiisa sa lahat ng mga bansa sa pagbibigay proteksyon at pagpapanatili ng marine environment, kasunod na rin ng epekto ng climate change. Sinabi pa ni Soreta na may pananagutan ng mga bansang kasapi ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na gumawa ng mga hakbang upang protektahan at panatilihin ang maritime environment. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Sugar Regulatory Administration o SRA naniniwalang aangat pa ang sugar industry dito sa bansa. Narito si Mary Ann Bastasa para sa detalye. Nananatiling positibo ang Sugar Regulatory Administration na SRA na lalago pa ang sugar industry sa bansa, lalo ngayong nagkakaroon ng pagbaba sa sugar production sa world market. Sa pagdalo ni SRA Administrator Pablo Ascona sa International Sugar Conference, sinabi nitong inaasahang magkakaroon ng drop sa sugar production sa ilang sugar producing countries gaya ng bansang Thailand. Dahil dito ay maaaring magresultaan niya ito sa mas magandang presyuhan naman ng lokal na asukal sa bansa. Para din kay Ascona, ang sitwasyon ngayon sa world market ay indikasyon na mas lalong dapat tutukan ang local industry sa bansa at hindi dumepende sa import. Sa panig naman ng SRA, tiniyak itong patuloy magtataguyod ng mga hakbang para mas maging sustainable ang local production ng asukal at masigurong ang farm gate prices ay mananatiling stable. Una na nga sinabi ng SRA na sapat ang kasalukuyang supply ng raw at refined sugar sa bansa kaya walang dapat na ipag-alala ang mga consumer dahil walang dahilan para magtaas ang presyo nito sa merkado. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, iba't ibang ahensya magsasanib puwersa para sa kapakanan ng mga taga-media. Pakinggan natin ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tiniyak ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta na nakatutok sila sa kaligtasan at kapakanan ng mga media sa pagganap nito sa kanilang trabaho. Ayon kay Acosta, batid nila na maraming nasasagasaan ng media sa pagbubulgar at pagbabalita ng mga kaganapan sa bansa. Dahil dito, ilan sa mga tauhan ng media ay napapahamak kung kaya't nais ng PAO, Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS at Presidential Communication Office o PCO na mapangalagaan at maprotektahan ng mga ito. Ayon kay Acosta, hangad nila na mapanatili ang malayang pamahayag kung saan huwag sanang idaan sa panghaharas at pagkitil ng buhay ng isang tao. Naniniwala naman si Assistant Secretary Michael Andre De Rosario ng PCO na sa pamamagitan ng koordinasyon ng bawat ahensya ay mapoprotektahan ang mga media sa kanilang trabaho. Ang mga pahayag ni Acosta at De Rosario ay kasunod ng isinagawang 2023 Nationwide Media Summit sa pangunguna ng PTFOMS at PAO sa Bayview Park Hotel dito sa Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, Department of Information and Communications Technology o DICT, dinipensahan ang 300 million pesos na hiling nilang confidential fund para sa susunod na taon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Dinipensahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang panukalang 300 million pesos na confidential fund ito para sa susunod na taon. Sa naging pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang pondo ng DICT para sa susunod na taon, iginiit ni Secretary Ivan John Uy na kailangan ang naturang pondo para sa paglaban sa mga scammer at iba pang cyber criminals. Pinunto ni Uy na ang mga sindikatong ito ay well-funded, well-organized at highly technical, kaya kailangan rin paglaanan ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, kailangan ng lahat ng posibleng resources at tools para matugis ang mga cyber criminals, lalo't mahuhusay ang mga ito na magtago at umiwas na mahuli ng mga otoridad. Kaya naman itong confidential fund anya ay gagamitin para sa pagsasagawa ng mga intelligence operations at investigasyon laban sa mga kriminal na nambibiktima gamit ang cyberweb. Sumailalim naman kalaunan sa executive session ang Senate panel para matalakay ang mga hakbang ng ahensya para masugpo ang mga scammer at iba pang cyber criminals sa bansa. Mula Senado, ito si Ning Pasensyon para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Minority Solons itinulak na taasan ang 2024 budget ng Department of Tourism o DOT. Panukalang pondo ng 6 na ahensya tinapos na. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado na minorya na taasan ang 2.93 billion na panukalang budget ng Department of Tourism para sa susunod na taon. Kung ikukumpara sa kasalukuyang 2023 budget ng DOT, ang panukalang pondo para sa 2024 ay mas mababa ng 24%. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, ang sapat na pondo ng DOT ay magbibigay daan para tunay na maging powerhouse travel destination sa Asia ang Pilipinas. Natanong naman ni Basilan Representative Mujib Hataman kung ano ang epekto ng 47% na pagbaba sa budget ng Market and Product Development ng DOT. Sagot ni Isabela Representative Ino D, sponsor ng DOT budget, magre-resulta ito sa less exposure sa domestic at international markets. Pinuri naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang DOT na hindi sumama sa bandwagon ng mga ahensya na humihingi ng confidential fund. Maliban sa DOT, pasado na rin sa plenaryo ang panukalang pondo ng Department of Finance, NEDA, ARTA, Film Development Council of the Philippines at Mindanao Development Authority. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, Philippine National Police o PNP magdadagdag puwersa sa Negros Oriental kasunod ng pagsasailalim sa lalawigan sa COMELEC control. Pakinggan ang kabuuan ng balita na ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Magdaragdag ng mga tauhan ng Philippine National Police sa Negros Oriental kasunod ng pagsasailalim ng lalawigan sa COMELEC control. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon. Ayon sa PNP Chief, ang augmentation ng mga polis sa Negros Oriental ay isa sa mga natalakay sa huling command conference ng PNP. Ngayon na niya itinutukoy na ng PNP ang mga peaceful areas at posibleng problem areas sa lalawigan para sa pag-realign ng kanilang mga puwersa. Nakatulong niya ang deklarasyon ng pagsasailalim sa COMELEC control ng lalawigan dahil direkta na ang koordinasyon ng PNP sa COMELEC pagdating sa deployment ng mga polis. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Field Office 1
Naibigay na ang food items para sa 120 days na supplemental feeding program ng isang bayan sa Pangasinan. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Nawatla na lokal ya gobyerno na bali na binmalay od luyag na Pangasinan iray food items yanan lapod opisina DSWD Region 1 ya usaran para od gawon nya supplemental feeding program. Unong od sa impormasyon nya interna LGU sa abitan food items ya mambili na masulok 3.2 million pesos at para od 120 days feeding program na wadyad 1,300 ya ugugaw yaman tao'y talura ang gadapatira. Arayan ugugaw at aka-enroll at 18 daycare centers na balay binmalay. Inbaga ng Mayor Pedro Merera, yasabit ng supplemental feeding program, yagawaan na mamidwa at sa kayagaw at kaukulan ang piyanayarawi at malnutrisyon so are ugugaw at lugar da. Sa kaya gabay ito na iwasan na are kalanguran at binmalay at sa kaso na stunting no inarkulang so tagay na sa kayugaw para at sa idadda. Manlalapod RP Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Sustainable at responsableng pagmimina at kahalagahan ng formalisasyon ng small-scale mining na pag-usapan sa isinagawang Artisanal at Small-Scale Gold Mining Sectors Forum. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Donna Cawisbalio. Naibinsa-binsa ti sustainable ken responsable a panagminas ken kinapateg ti formalisasyon ti small-scale mining itinaangay di kalman nga Artisanal Small Gold Miners Forum sa Jebangaan, Sagada a pinartisiparan dagiti kameng ti Northern Sagada Barangay Small Scale Mining Association Inc. wenno SMI ken naduma-duma nga ahensya ti gobyerno ken LGU. Iti keynote speech ni DENR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs Jonas Leones nga inbasa ni DENR Director Al Orolfo dinakamat nati kinaimportansya ti access dagiti minero kadagiti programa para iti sustainable ken thriving gold mining sector. Inbingay met ni Planet Gold Philippines National Project Manager Abigail Ocate dagiti programa ken proyekto da para kadagiti minero ti SMI kas iti centralized processing facility trainings ken daduma a programa a maididjaya kadagiti minero. Inbinsa-binsa ni MGB Cordillera Regional Director Faye Appeal ti sitwasyon ti small-scale mining iti rehiyon. Kinapateg ti formalization ti grupo dagiti minero ken ti sustainable mining development efforts daytoy. Karaman kadagiti nang ibingay pay ti programa da ket ti Bangko Sentral ng Pilipinas, NCIP, DENR ken LGU. Narpos na di ZRA Bontoc. Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalio mula sa Bontoc. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Sustainable Livelihood Program payout para sa micro-rice retailers sa Tabuk sinimulan na. Narito na ang balita mula kay Renzi Joaquin. Madaman iti payout kadagiti beneficiaryo iti Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy para kadagiti micro-rice retailers dito siyudad iti Tabuk. Namon dito kini Senior Trade Industry Development Specialist Maria Cecilia Baral iti diti ay kaliga. Umuna iti dito kunan na nagkaisa dagiti kamang iti Local Price Coordinating Council tapno pagsalita daytoy karaman ti panakipatungpal iti Rice Monitoring ken Master Listing. In paluwag ni Baral nga sa 15,000 piso iti awatan tunggal beneficiaryo manipod DSWD. Dagiti beneficiaryo kuna ni Baral kat dagiti dagos nga nagtulnog. Iti Executive Order 39 ni Presidente Ferdinand Marcos may naay iti price ceiling a 45 peso iti well-milled rice ken 41 peso iti regular milled rice. Iti muna a-release ti pondo kunana ket ada nito pat nga imawat sumaruno iti 22.
Ganda ti programa aso pusupan iti panakalugi ng iti benepisyaryo gaputa inbabada iti presyo iti lakoda nga bagas oray saan ang mabalin gaputa na nga iti presyo iti panangalada karig iti naggatangan da wenno suppliers. Manipo DZRK Tabuk City, Renzo Ruaki nagipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagbigay ng interbensyon para sa salt producers ng Occidental Mindoro. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leonie Alguire. Nagbigay ng high-density polyethylene, clay tile at kahoy na pawang pangunahing gamit sa paggawa ng mga salt bed ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga salt producer ng Occidental Mindoro. Sa pabatid ni BFAR Provincial Officer Edgar Payas, ang mga ipinamahaging kagamitan ay mula sa 20 milyong pisong pondo na inilaan ng pamahalaan para sa industriya ng asin sa Mimaropa. Ayon pa kay Mr. Payas, aabot sa 54 na salt producers ang nabiyayaan ng programa sa probinsya. Ang interbensyon ay bilang suporta ng pamahalaan upang mapalakas ang industriya ng pag-aasin sa Occidental Mindoro. Mula sa RP Lucena, ito si Leonie Alguire para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leonie Alguire mula sa Lucena. Pumunta naman tayo sa Palawan. Western Command siniguro na magpapatuloy silang magbantay sa West Philippine Sea. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Goody Sarsagat. Siguro ang Western Command o Westcom sa Palawan nga padayon andang babantayan ang kadagatang sakop ang nasyon sa West Philippine Sea o WPS. Ingkan ang maniglimag ang Westcom nga si Navy Commander Joseph Ariel Coloma nga hindi agpanari andang tropa sa pagsulong ang karapatan iang WPS. Diya ay sa tinga ang panibagong atagalpuan ang mga divers ang AFP sa Rosul Reef ang igakot nga mga korales ang mga igtabog nga Chinese militia sa lugar kanu lamang. Igami na Coloma nga malapad manda ang aperwisyong mga korales pero kaministeran para ingang matakis para may laman ang eksaktong lapad ang ing samantalang kadagatan. Sigurado ra ang opisyal nga sakap ang 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ ang sasambit nga Rosul Reef animan mas dudugangan anda pa ang pagbantay digi ang Western Command igang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabilugan. Gikan digi sa RP Palawan diya si Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Slope protection sa Barangay Marcatubig, Calbayog City, Samar, itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Sumala sa Department of Public Works and Highways Samar 1st District Engineering Office na kompleto na ang construction sa slope protection sa Barangay Marcatubig, Calbayog City, Samar. Ang iginsiring nga proyekto may adapondo nga 32.81 million pesos tikang sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Ang slope protection nga struktura may adasan kay tas-on nga 3 metros ngan may 43 metros nga kahilaba sa wala nga parte sa kalsada. Samtang sa tuo nga parte may adasan parehas nga struktura nga may magkadurdilain nga sukol san kay taas tikang sa 9 ka metros kotob 12 metros hiunong san garud-gatod nga tuna. Ini may ada naman san kahilabaon nga 158 metros.
Ungay pa sa scope of work ang 612-meter length sa shouldering nga may kahilapad nga 1.5 meter ngan 30 nga solar LED lights. Igintindog ang slope protection para maprotektahan ang mga residente sa Barangay Markatubig sa pagkaluya sa tuna ngan malaksi nga drawdown sa lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Kalbayog. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. National Food Authority o NFA Caraga, sinimulan na ang pamimili ng clean and dry palay sa buying price na 23 pesos kada kilo. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Gisugdan na karon sa National Food Authority o NFA Caraga ang pagpamalit sa clean and dry palay sa buying price nga 23 pesos matag kilo. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutyag ni Direktor Sara Atomar Sabare, ang Regional Director sa Maong Buhatan, ngayon ang gimanduan ang tanang mga opisina sa NFA sa Tibok Rion alang sa pagpahibalo ngadto sa mga rice farmers kadabot sa ilang bagong buying price sa humay. Sumala pa nga gi-instruksyonan ini ang tanang mga branch manager alang sa pagpahigayon o ugnayan tali ngadto sa mga farmers cooperatives, irrigators associations ug uban pang kaugpungan sa mga mag-uuma. Siguni ini nga mobile procurement pa lang ang ilang ginahimo karon tungod kay dili pa kayo sila magkapahimutang og mga buying stations. Tungod niini, giabisuan na lang katong mga mag-uuma nga dunay ibaligya nga palay nga motawag lang sa ilang buhatan aron ma-schedule ang pag-pick up sa ilang humay. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Ilang estudyante ng Hulo School of Fisheries sa Sulu sinapian di umano ng masamang espiritu. Narito si Fatma Gino para sa detalye ng balita. Kialawakan na kaagihon si mga kiawakilan Hulo School of Fisheries ina problema. Amin na jimatu sina Jumati aon pitsyampo taglima sina September hal simpiaga surad mga batay school nila. Inini, habay tay Ferdinand Kong, officer in charge in JSF, mapuan sila tiyabangan sinambog kaput akama, amin mapantukal si pakaradyaan biya ini, pagkakyapag-isunan na pag-inumpong nila mga mastal, iban sin kaibalan pa sina Jumat mahapon yaon. Law niya labihang po batay school nila, amin lamod-lamukay na day nga grade 7 pa 12, inasyuran mga labilisag siyam simbahina at sinadlaw yadto. Mga tumtumon ing kahalan ni Jimatura isa bakay ng mga batay school. Benasindo na Mindanao State University Sulu Laboratory High School, Sulu National High School, Sulu College of Technology, iban misan ina mga eskwela kagimbahan diya lupasog. Dahil nga RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Fatma Gino mula sa Hulo. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Binigyang diin ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang aniyay malaking kabawasan sa revenue at masamang epekto sa ekonomiya kung ipatutupad ang suspensyon ng Value Added Tax o VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Ayon sa kalihim, magdudulot lamang ang panukala ng masamang epekto sa economic at fiscal recovery, gayon na rin sa international credit ratings at overall debt management ng bansa.
Dagdag pa nito, pangunahing makikinabang lamang sa nasabing hakbang ang mga mayayaman at walang maibibigay na pangmatagalang inflation relief sa bansa. Ginawa ni Secretary Jokno ang pahayag kasunod ng sinabi ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na tinitingnan ng Kamara ang posibleng suspensyon ng VAT at excise tax sa produktong petrolyo bilang pangtugon sa magkakasunod na pagsirit ng presyo nito. Sa estima ng Department of Finance, sakaling masuspindi ang VAT at excise tax ng petroleum products, aabot sa 72.6 na milyong piso ang mawawala sa kita ng pamahalaan. Sa bukod na pahayag, sinabi ni Secretary Jokno na ang tantyang kita ay nakaprograma na sa 2023 budget para pondohan ng mga prioridad na proyekto at programa, kaya naman ang kawalan nito ay magpapaunsyami sa fiscal consolidation strategy ng pamahalaan. Kaysa suspendihin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, nirekomenda ng kalihim ang napapanahon na targeted distribution ng subsidiya sa vulnerableng sektor bilang pinakamaganda ng aksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na para ma-maximize ng Pilipinas ang mineral resources nito, kailangan pa ng dagdag na nickel processing plant sa bansa. Sa isang panayam sa sidelines ng Mining Philippines 2023 International Conference and Exhibition, sinabi ni DENR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David na mainam kung madaragdagan pa ng kahit isang planta ang kasalukuyang 2 planta sa Pilipinas nang sa gayon ay mapalakas ang pagproseso sa nickel laterite ores sa bansa. Tinukoy nito ang mga lugar ng Zambales, Caraga at Palawan na may mga malalaking deposito ng nickel sa bansa bilang ideal na area para sa pagtatayo ng dagdag na planta. Ang raw nickel ore ay critical na component ng electric vehicle batteries. Ang naprosesong ore naman ay ginagamit para sa paglikha ng stainless steels na siyang pangunahing gamit sa pagdevelop ng megacities at sa renewable energy technology. Bukod sa pagbibigay suporta sa pribadong mining industry, partikular sa pamamahala at regulasyon, binigyang diin din ni David ang pangangailangan sa government-led exploration na tumututok sa critical minerals na siyang kailangan para sa transition sa renewable energy. Aniya, mula sa development ng mga mineral resource ng Pilipinas, malaki ang potensyal ng bansa para maging important player sa pandaigdigang energy transition market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas na ang National Telecommunications Commission o NTC ng Memorandum Order para obligahin ang telecommunication companies o telcos na isama sa requirement sa SIM registration ang live selfies. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Information and Communications Technology para sa susunod na taon, ipinunto ni Senadora Grace Poe na sa ilalim ng bagong NTC Memorandum Order ay live selfie na ang gagamitin sa rehistrasyon imbes na stock photo. Kinumpirma naman ito ni NTC Commissioner Ella Blanca Lopez at sinabing Lunes nila nilabas ang kautusan kaya epektibo na ito sa lalong madaling panahon. Nakasaad din sa kautusan na magkakaroon ng flagging system kung saan ipaprioridad ng telco sa kanilang validation process ang mga pinaghihinalaang individual na nakapagparehistro ng mahigit sa 5 SIM at sa mga kumpanya na mahigit 100 SIM ang nairehistro. Bubusisiin din ang mga pangalan na ginamitan ng random letters o characters at ang mga numero na hinihinalang ginagamit sa text scams, spams at iba pang panloloko. Itinakdari na kapag nadiskubre na ang impormasyon nang nagparehistro ay hindi tugma sa impormasyon sa kanyang ID ay babalaan ng user sa posibilidad ng immediate barring at temporary deactivation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Win, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nagpakitang gilas si Carlo Black Tiger Biado kung saan gumawa ito ng come from behind win sa World Ranking Tournament RAXX Pool Room Open sa New York. Iniwan ang dating world champion 10-4 ni team sensation Moritz Neuhausen ng Germany sa designated round, subalit rumatsada ng husto si Biado para kunin ang titulo at ang $9,000 na premyo 13-12. Naging matamis ang panalo na ito para kay Biado dahil tinalo siya ni Neuhausen sa hot seat match 4-9, ngunit nakabawi naman kay Alexander Kazakis 9-4 para magkaroon ng rematch kay Neuhausen. Una nang tinalo ni Biado sina Vitaly Patsura, Oliver Solnoki, Max Lechner, Shane Wolford at David Alcaide. Susunod na masisilayan sa aksyon si Biado sa Connecticut Open bago niya subukang makuha muli ang kanyang titulo sa US Open Pool Championship na nakatakda sa Setyembre 25 hanggang 30. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumawi ang Gilas Pilipinas Men's Under-16 team laban sa Kazakhstan 66-42 para manatiling nasa kontensyon sa 2023 FIBA Under-16 Asian Championship na kasalukuyang ginaganap sa Doha, Qatar. Humakot si Kiefer Luis Alas ng 18 puntos, 10 rebounds, 3 steals at 2 assist para pangunahan ang Gilas Boys. Nahirapan ang Gilas sa first half kung saan masama ang kanilang tirada sa labas ng arko at nakakuha lamang ng isa sa 11 3-pointers para maiwan ng Kazakhstan 30-25. Subalit nakuha ng Gilas Boys ang kanilang momentum sa third quarter kung saan nalimitahan nila ang Kazakhstan sa 3 puntos 47-33. Nagambag si Joaquin Ludovice ng 11 puntos at nagdagdag si Bon Irvin Daha ng 10 puntos at 8 rebounds para sa Pilipinas. Nanguna naman para sa Kazakhstan si Alisher Muratuli sa nagawa nitong 15 puntos. Dahil sa panalo, may 1-1 kartada na ang Pilipinas sa Group D sa likuran ng China na may malinis na record 2-0 pagkatapos ang pagtambak nila sa Malaysia 95-33. Makakalaban ng Pilipinas ang Malaysia ngayong Miyerkules para sa isang pwesto sa quarterfinals. Ang 4 na mangungunang koponan sa torneo ay magkakaroon ng pagkakataon na maglaro sa 2024 FIBA Under-17 World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan ang kampanya ng Philippine Men's Volleyball Team ng pagkatalo sa kamay ng Indonesia sa 19th Asian Games na ginaganap sa Hangzhou, China. Nagtamo ng 22-25, 23-25, 20-25 pagkatalo ang national team laban sa Indonesia para malaglag kagad sa 0-1 record sa Pool F ng kompetisyon kung saan kasama din ang malakas na koponan ng Japan. Tanging ang veteranong player na si Brian Bagunas lang ang nakagawa ng double digits na 17 puntos at nalimitahan lang sa 9 at 8 puntos sina Steven Rotter at Mark Espejo ayon sa pagkakasunod. Balanse naman ang atake ng mga Indonesians kung saan nanguna si Agil Angga Anggara sa nagawa nitong 11 puntos na sinundan ni Nafari Putratama
at Donnie Haryono na kapwa nakagawa ng 10 puntos bawat isa. Susubukang makabawi ng Pilipinas itong Miyerkules kung saan makakatapat nila ang Afghanistan. Ang balitang yan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging mainit ang volleyball court sa Paco Arena sa Maynila dahil sa matinding aksyon na nakaschedule sa pagsisimula ng semifinal round ng Women's V-League Collegiate Challenge ngayong Miyerkules. Tampok ang laban sa araw na ito ang pagitan ng Far Eastern University at University of Perpetual Help System Delta matapos ang pagtatapat ng University of the East at College of St. Benilde. Muli na naman sasandigan si interim coach Manolo Refugia kay Chenny Tagaod para sa Lady Tamaraws. Magtutuos naman ang dalawang koponan na hawak ni veteran mentor Jerry Yee ang Lady Warriors at Lady Blazers. Hawak ng Lady Blazers ang 1-0 bentahe kontra sa Lady Warriors sa komperensyang ito. Naitarak ng Benilde ang 23-25, 25-22, 29-27 at 25-18 panalo laban sa UE sa eliminasyon noong Setyembre Agis. Umaasa si Lady Blazers top spiker Gail Pascual na maduplika ng kanilang tropa ang naturang panalo upang makuha rin ang 1-0 kalamangan sa kanilang serye. Sa men's division, maghaharap ang top seed University of Santo Tomas at Far Eastern University pagkatapos ang duelo ng Ateneo de Manila University at De La Salle University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang ratsyada ng mga chika para sa araw na ito. Tuluyan ng kumalas sa K-pop group na SF9 ang South Korean idol actor na si Rowoon. Inanunsyo ito ng FNC Entertainment ang kinabibilangang management company ni Rowoon sa pamagitan ng isang official statement sa official fan cafe ng SF9. Ayon sa kanilang pahayag, nag-renew ng management contract ang 8 member ng SF9 na sina Youngbin, In-sung, Jaeyoon, Dawon, Zuho, Yoo Tae-yang, Hwiyong at Chani. Ngunit hindi si Rowoon. Nagdesisyon si Rowoon na kumalas sa grupo at magsolo para ituloy-tuloy na ang kanyang acting career. Narito ang naging opisyal na pahayag ng FNC Entertainment na isinalin sa Ingles ng online news site na Sumpi, quote-unquote, "Hello, this is FNC Entertainment. This is an announcement regarding SF9's activities. SF9, who debuted in 2016 and has been active as our agency's artist for 7 years, came upon the expiration of their first contracts on September 18. All members of SF9 previously renewed their contracts with our agency and they will now take another leap forward with 8 members excluding Rowoon. Rowoon will focus on individual activities including acting. Although the directions of their activities are different, Rowoon, who will remain as the 9th member of SF9 along with the other 8 members, will cheer each other on and each put in their full effort on their own paths in order to impress fans. We ask that fans continue to show lots of support for SF9 and Rowoon. Thank you. Samantala, hininga naman ng reaksyon si Colleen Garcia tungkol sa matagal ng espekulasyon
kung may issue ba sa pagitan ng mister niyang si Billy Crawford at It's Showtime host na si Vice Ganda. Naging co-host si Billy ng It's Showtime mula nang binuo ito noong 2009 hanggang sa umalis siya noong 2018. Si Colleen ay naging bahagi rin ng Kapamilya Noontime Show pero nauna siyang umalis noong 2016. Mula nang umalis si Billy sa programa, hindi na uli nakitang nakasama ni na Billy ang dating mga katrabaho. Paliwanag dyan ni Colleen, quote-unquote, parang ano naman yon, it's just like kahit naman yung friends ko during the pandemic and everything, we kinda drift apart. Dagdag niya, quote-unquote, it's hard to keep in touch naman talaga with everybody. I wouldn't say it's just the same as before na araw-araw kaming nagkikita, whether we like it or not, araw-araw kaming nagkikita. Paglilinaw pa ni Colleen, walang issue sa pagitan ni na Billy at Vice. Quote-unquote, kung ano man yon sa kanila na yon, mas okay na sila na lang ang tanungin nyo. Pero yung sa amin at sa kanila, as of now, wala naman. Matagal ding nagpahinga o napahinga si Colleen sa show business mula nang mabuntis at ipanganak niya si Amari noong kasagsagan ng pandemya. Hiling ni Colleen na sana ay mag-cruise ang landas sila ng mga taga It's Showtime ngayong aktibo na ulit siya sa showbiz. Aniya, quote-unquote, sana magkita kami, actually, ngayon na lang ako nag-i-event uli, ngayon na lang ako lumalabas uli. I'm starting to reconnect with old friends, hopefully makita ko sila uli. At sa pagtatapos ng ating segmento, malapit nang malaman kung aakyat sa korte ang kasong isinampa sa komedyanteng si Aura Briguela dahil sa pakikipagrambulan sa isang bar sa Makati kamakailan. Nasa prosecutor pa ang mga kasong isinampa na light threats, grave coercion at paglabag sa Safe Spaces Act. Inireklamo siya ni Mark Christian Ravana na di umano'y pinagtulungan ng grupo ni Aura. Nagpasa na ng rejoinder si Aura at doon na nga pag-aaralan ng prosecutor kung may basehan ang pagsasampa ng 3 kaso. Naunang nagsampa ng countercharge si Aura laban kay Mark Christian. Inihain ang kaso sa Makati City Prosecutor's Office. Nauna na siyang kinasuhan ng slight physical injuries at simple disobedience to a person in authority sa Makati dahil pa rin sa naganap na rambulan noong Hunyo 29 sa isang KTV bar sa Poblacion, Makati. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Namilo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account at pages ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po muli si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino.
Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng